upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, hinihiling po namin ang inyo pong makapangyarihang presensya na siya pong magbigay ng lakas at kapangyarihan sa inyo pong mahalagang salita. Nawa po, Panginoon, ang puso namin ay maging handa sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Puspusin niyo po nawa kami ng banal na Espiritu. Hindi lamang po ang lugar na ito, kundi ang bawat isa po sa amin na naghahanap po at nais po, Panginoon, na marinig ka ang iyong tinig sa aming pong mga kalooban. Bless us, Lord God, this morning as we open your word. Guide us, Lord God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Nakaupo na po tayong lahat. And please get 1/4 sheet of paper. Magkakaroon po tayo ng quiz. True or false? True or false? Okay? Ito po. True or false? Hindi dapat napatawarin ang hindi naman humihingi ng tawad. True or false? Yan. Pahirapan na naman. No? Hindi naman humingi ng tawad, Pastor. Bakit ko naman patatawarin yan? So, yan. Okay? Question number 2. Nasagot niyo ba? Nasagot niyo ba? No? Hindi dapat patawarin kung hindi naman humihingi ng tawad. Okay. Sagutin niyo yan. Question number 2. Kailangan ibalik ang dating samahan at relasyon dahil pinatawad mo na ang isang tao. Kailangan ibalik, di ba? Yung dating relationship. Okay, true or false? Pang-apat na tanong. Pangatlo. Apat lang ito. Pangatlong tanong, forgive and forget nga ba? Dapat bang kalimutan ng kasalanan kapag ka pinatawad na? Oo, mababangis ang inyong mga sagot. Question number 4. Kasalanan ba? Okay? Kasalanan ba ang hindi magpatawad, kaya kailangan magpatawad ka sa ayaw at sa gusto mo? Ano? Sige, ano? Ang hirap, ano po? Alam niyo po, itong mga tanong na to ay araw-araw po natin itong nakakasalamuha kapag gusto natin magpatawad. No, kapag meron tayong nararanasan na mga offenses sa buhay natin, lagi naisip natin, dapat magpatawad ako, pero ayoko magpatawad. Nako, baka nagkakasala ako. Ayan, pinatawad ko na nga eh. Ano ba, kailangan ba? Balik kami sa dati? Napakahirap pong sagutin ito po mga tanong na to. Kaya yan po ang dahilan. Listen, kaya yan po ang dahilan. Kaya maraming tao alanganin magpatawad. Dahil po particularly dito po sa mga tanong na yan. At yan po yung mga tanong na gusto po nating sagutin ngayon pong umagang ito. Nung nakaraang linggo po, pinag-aralan po natin tungkol sa sama ng loob. Pinag-aralan po natin yung mga nagiging epekto tungkol sa sama ng loob. At syempre po, ang karugtong po naman nun ay pagpapatawad. Pero pag sinabing pagpapatawad, ayaw magpatawad. Dahil nga po dito sa mga tanong na to na akin pong binanggit ngayong umaga. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon is the real meaning of forgiving. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapatawad? At kapag naunawaan po natin ang tunay na ibig sabihin ng pagpapatawad, baka po mas madali na tayo na makapagpatawad. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po natin sa Book of Genesis. Kilalang-kilala po natin yung pag-aaral natin ngayong umaga, si Joseph. Si Joseph the Dreamer. Kasi kapag binasa natin ang buong Bible, siya ang pinaka-kinawawa. Siya ang pinaka-inapi. Siya ang pinaka-inargabyado. Kaya titignan po natin sa buhay niya, nagpatawad ba ang Joseph? Paano siya nagpatawad? Ano ang ginawa nitong Joseph na ito? Tingnan po natin, Genesis chapter 50, verse 15 to 21. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitan na ginawa natin sa kanya? Ang kwento po natin, sinisimulan po natin noon pong nagkatagpo-tagpo na po silang dalawa, silang lahat. No? Si Jacob, nadala na po sa Egypt, lahat ng kanilang pamilya, magkakasama na sa Egypt, and 17 years na po silang magkakasama. Okay? Mula po nung sila ay tumungtong sa Egypt, 17 years after, namatay si Jacob. Si Jacob yung pinakatatay nila, tatay ni Jose, tatay ng magkakapatid. Si Jacob ay namatay. Nung mamatay po si Jacob, biglang nagtanong sa kanilang mga sarili ang kanyang mga kapatid, "Nako, patay na si tatay.
paano, sabi niya, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo? No, meron po silang ganung uri ng pagkatakot. Nakabitin, hindi ko sila sigurado. So tuloy po natin pagbabasa. Verse 16. Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, pinagbilin niya na sabihin to sa'yo. Okay, may bilin si tatay, huling bilin ni tatay bago siya mamatay. Nakikiusap ako, patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa'yo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Ba't kaya siya napaiyak? Imagine ninyo, no? Lumapit mga kapatid niya, tol. Patay na si dad. Pero bago namatay si dad, sabi niya, may bilin siya sa iyo. Patawarin mo na raw kami. Nung sinabi ito ng kanyang mga kapatid, naiyak si Jose. Ba't kaya? Sa lungkot, sa tuwa, sa galit, sa inis. Ay, sa tuloy po natin, naiyak si Jose. 18. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo. Okay, nagluhuran. Wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Mari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. At nung sinabi po ni Jose yun, napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. No, alam naman po natin itong kwento na to, nagkaroon ng taggutom, pero dahil kay Jose ay nakapag-ipon sila, kaya yung sumunod na 7 taon ng paggutom, hindi nagutom ang Egypt. In fact, nag-grow palalo ang Egypt. Kaya sabi ni Jose, maraming naligtas dahil sa ginawa ninyo na yan, sabi ni Jose. So bago po natin aralin ang real meaning of forgiving, based sa binasa po natin, aralin muna natin what forgiving is not. Ano ang hindi part ng forgiveness? Una sa lahat, forgiving is not forgetting. Forgiving is not forgetting. Marami nagsasabi na ganyan, forgive and forget na tayo, di ba? Alam na, pinatawad mo na ako, kalimutan mo na yon. Forgiving is not forgetting. Bakit po? Look at our verses. Joseph remembers. Naaalala ni Joseph yung po mga pangyayari. Nakapagpatawad na siya, pero hindi niya nakakalimutan ang mga pangyayari. Genesis 15, verse 19 and 20. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Tingnan nyo 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Hindi niya nakakalimutan na masama ang ginawa sa kanya, pero ipinahintulot yun ng Diyos. Joseph remembers, after how many years? 17 years nung sila ay nakatira doon. 17 years mula nung si Jose ay pinagbili. Ang tagal na, 34 years. Halos 40 years na yung nagaganap. Pero si Jose, tandang-tanda pa niya ang lahat. Parang kahapon lang nangyari. Kaya ang sabi niya, masama nga ginawa nyo. Aminado siya, masama. At hindi lang po si Jose nakaka-remember, even the offender remembers. No, even the offenders remember too. Verse 15. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na mga kapatid ni Jose, sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitan na ginawa natin sa kanya? Alam ni Jose masama, alam ng mga kapatid niya, kalupitan yung kanilang ginawa, hindi nakakalimot, pati yung gumawa. Yung ginawan, hindi nakakalimot. Yung gumawa, hindi rin nakakalimot. Ano kaya nangyari yung 17 years na yan na magkakasama si Jose? Siguro yung 17 years na yan, hindi nakakalimot si Jose, hindi nakakalimot yung kanyang mga kapatid. Pag magkakasama kaya sila, siguro medyo may paranoid ng kaunti. Baka lagyan ng poison yung inumin natin, baka ipakain sa atin, panis, o baka, lagi sila at the back of their minds, meron nung pangyayari na ganon. Si Jose o yung offenders? Yung offenders. Hindi si Jose yung nag-iisip na, lasudin ko kaya itong mga to. Yung mga nagkasala ang nag-iisip na, baka kung anong gawin sa atin ito. Sila yung nagkakaroon ng ganong uri ng paranoia. Kasi, guilty. Kaya kapag napaparanoid tayo, isipin mo, guilty ka ba?
Baka kaya ka napaparanoid dahil may guilt feeling talaga. No, forgiving is not forgetting the offense because you simply cannot. Hindi mo naman talaga kaya. Kahit gusto mo nakalimutan, hindi naman natin talaga kaya nakalimutan. It is impossible to forget. Alam niyo po, may tumatatak po sa atin eh. Kapag meron pong isang significant event sa buhay natin at meron pong kaakibat yon na supercharged na emotion, tumatatak po yon sa brain natin. Nga, kunyari, yung araw na sinagot ka ng asawa mo o ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, yung araw na first kiss ninyong dalawa, yun yung talagang very memorable sa'yo. Bakit? Kasi nag-uumapaw ang emotion. You remember the emotion more than you remember the event. Kaya kapag merong isang big event, pagkatapos merong emotion na kalakip yun, big event, merong concert, tapos ang saya-saya-saya mo nung concert na yun, matatandaan mo yung concert na yun. Pero kapag umattend ka ng concert, tapos boring yung concert, natulog ka, hindi mo matatandaan yun. Kasi walang emotion involved. So ito, for 17 years, it is impossible to forget for both of them. Kasi it is their turning point. So, also, the more you focus on trying to forget, pinipilit kong kalimutan talaga eh, lalo mo hindi makalimutan. Diba? Kapag pinipilit mo matulog, lalo ka hindi makatulog. Kasi hindi pinipilit matulog, kusang dumarating ang tulog. Ganon din po yun, kapag pinipilit mong kalimutan, kinabukasan, kakalimutan ko nga na binastos niya ako. Sumunod na linggo, kakalimutan ko nga na binastos niya ako. Pinipilit mong kalimutan, lalo mong naaalala. So you cannot really forget. Also, how can you thank God for something that you have forgotten? Paano po sabihin, Lord, salamat po, itinawid mo ako doon sa masamang ginawa sa akin ng kapitbahay ko. Paano ka magpapasalamat sa Diyos? Inaalala mo pa rin yung nangyayari na yun. So, do not forget, so your forgiveness will not be abused. Marami pong na-abuse dahil they forgot. Kaya po, paulit-ulit. Ang ibig po sabihin ng forgetting, kasi pag sinabing forgive and forget, ang gusto sabihin ng mga tao, wag mo nang alalahanin. As we've been saying, hindi pwede na hindi mo maalala. Pero ibig sabihin ng forgetting, pag sinabi ng Panginoon, di ba, kinalimutan ko na ang inyong mga kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Ulyanin si Lord? Kinalimutan niya, binura niya? So merong hindi alam si Lord? Lord, may alam ka ba? Alam mo ba na may kasalanan si ganito? Tapos tinignan niya, wala akong, in-erase ko na. Walang ganun si Lord. Maski si Lord, alam niya. Iba pong ibig sabihin ng forget. At mamaya po, dadaanan natin ang tunay na ibig sabihin ng forgetting na yan. Meron pong kasabihan, the fool does not forgive nor forget. Yung hangal, ayaw magpatawad, ayaw ding lumimot. Hangal yan. Talagang kim-kim niya habang buhay, hanggang tumanda siya. Kim-kim niya yung bigat. Ayaw niyang lumimot, ayaw din magpatawad. Kamangmangan po yan. Pangalawa, the naive forgive and forget. No, yung walang kaalam-alam, naive, forgive lang ng forgive, tapos forget lang ng forget. Mamaya, inaabuso na siya dahil doon. Pero the wise, forgive, but do not forget. Hindi niya kinakalimutan. Hindi niya kinakalimutan na, itong asawa ko, nagkaroon ito ng may ginawang masama ito, nagkaroon siya ng iba, tumingin sa iba. Kakalimutan ko yun, pero lagi kong maaalala na merong ganong uri ng possibility. Kaya mag-iingat ngayon ako. Nakikita ko, medyo nalalayo siya, lalapitan ko siya, tutulungan ko siya para hindi na maulit. Do not forget. We forgive, but we do not forget. That is one. Okay? One, forgiveness is not. Pangalawa po, forgiveness or forgiving is not condoning. Forgiving ay hindi ho yung ino-overlook mo na lang. Ginawan ka ng masama, okay na yan, pwede na yan. Kalimutan na natin yan. No? It is not overlooking. Hindi ibig sabihin na pinatawad na, inalaw mo na lang. Inaccept mo na lang yung maling behavior. Minura ka, tapos okay na yun. Pakakalimutan na natin yun. Maling behavior. Meron pa mga iba nagsasabi, yung asawa mo, babaero. Sabi mo, normal lang naman sa mga lalaki yan. Huwag na natin pansinin. No?
condoning, pinabayaan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Huwag mo sasabihin na ganun talaga. Hindi naman ako nasaktan masyado. No, hindi naman ako masyadong naapektuhan. Hindi. We are allowing the wrong behavior to go free. So forgiveness is not saying na okay lang yun. Nakita niyo si Joseph, ginamit pa rin dito yung word na kalupitan. Inamin nila na kalupitan yun. Hindi nila sinabi na prank lang naman namin sa iyo yun eh. Hindi nila sinabing ganon. Joke-joke lang yun. Hindi nila sinabing ganon. Inamin nila, pinagmalupitan nila talaga si Joseph. Hindi pinalampas yung word na yan. Nagkamali kami talaga doon. No? Hindi pinalampas. Forgiving is not forgetting. And forgiving is not condoning. Pangatlo po, forgiveness is not restoration of relationship. No? Kapag ka nag-forgive ka, hindi po ibig sabihin kailangan ibalik ang relationship. Yung pong 17 years na sila po ay magkakasama ni Joseph, ni Jacob at ang kanyang mga kapatid, talagay niyo po ba nabalik ang relationship nila? According sa verse na binasa natin kanina, nabalik ba ang relationship nila ng buong buo? Yung pong kanyang mga kapatid nabubuhay sa paranoia sa loob ng 17 years. Yung pong kanyang mga kapatid, sa paniniwala po nila, kaya lang maganda pakikitungo sa atin itong Joseph na to dahil buhay pa si ama. Kapag namatay si ama, baka yariin tayo nito. May ganun silang takot for 17 years. Nagtatago sila kay ama. At ngayong wala na si ama, nagkaroon sila bigla ng insecurity. Kasi po yung 17 years na yon, hindi naman totally na-restore ang relationship as far as the kids, as far as the siblings were concerned. Maybe kay Joseph, pero as far as the people were concerned, lagi silang may duda na pwede silang balikan itong Joseph na ito. So hindi rin naman talaga totally nabuo or nabalik ang kanilang relationship. Mga kapatid, forgiveness and restoration are two different things. Magkaiba yung forgiveness, magkaiba yung restoration. Hindi po pareho, yan pong dalawang yan. Ibig sabihin, kapag kami nangutang sa'yo, tapos hindi nagbayad, pinautang mo. Tapos, sige, alam ko naman, di ka makakabayad eh. Medyo mahirap talaga yan, malaki-laki utang mo, mga 50 milyong utang mo, matagal bago mabayaran yan. At nakikita ko naman, hirap kayo, hindi mo naman babayaran yan. O sige, pinapatawad na kita. Sabihin niya, ay, praise the Lord, ang bait-bait mo talaga. Christian ka talaga, pinapatawad mo ako. Pautang uli. Papautangin mo ba o hindi? Mahal mo ako, akala ko ba ganto, ganyan. Bakit tayo mo kong pautangin uli? Masamang tao ka ba? Pagka hindi ka nagpautang uli doon sa isang hindi nagbayad ng utang sa'yo na pinatawad mo na? Hindi ho. Kasi ho, magkaiba. Magkaibang forgiveness and restoration. Actually, hindi naman masama. Diba? Pautang uli. Sabi mo, o sige, pinautang mo uli. Hindi masama kung gusto mong pautangin uli. Pero, hindi required. Hindi naging masamang tao kapag hindi mo siya pinautang uli. Naging mas matalino ka lang na tao. Mas kilala mo na siya ngayon. Dati hindi mo siya kilala eh. Dati, ano naman yan eh, di ba? May tiwala ka, Christian ka, may tiwala ka. Christian din siya, may tiwala ka. Ngayon, hindi na nakabayad, mas kilala mo na siya. Hindi pala siya nakakabayad sa mga inuutangan niya. So, dati, pinautang mo siya kasi hindi mo kilala. Pero ngayon, kilala mo na, kaya ingat ka na ngayon sa pagpapautang sa kanya. Hindi required. Ito po, nakabatid. Ito, may nagtatanong sa akin dito eh. Hindi kayo nagkakasala kung hindi kayo magpapautang. Iba kasi laging, ba't mo pinautang? Akala ko ba ay mong pautangin? Nagigilty ako eh. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka nagpapautang. Lalo na kung alam mo yung background. Kung hindi mo alam yung background, tapos nakikita mo tumitigok-tigok na, tapos ayaw mong pautangin, eh magigilty ka talaga. Pero kung wala ka namang, pero kung kilala mo na yung tao, ang dami ng inutangan, ang dami ng ano, tapos alam mo na yung sistema, hindi ka nagkakasala. Baka nga ikaw pa yung nagiging dahilan kaya lumalaki ang ulo niya ng mangutang. Kasi pinautang mo, ay nakakautang pa rin pala ako. Oh, masarap talaga mangutang sa church. Talaga, ang daming may utang sa church. No? Minsan po, na-abuso. So, forgiveness and restoration are two different things. And relationship and trust
is to be rebuilt over time. Kailangan po mabuo ang relationship at ang trust sa matagal na panahon. Sa totoo lang ho, as sa inyo yan. Hindi ko pwedeng i-legislate ito. As sa inyo po yan talaga. Pastor, gusto ko siyang pautangin eh. O di sige, okay lang, pautangin mo. Ang sinasabi ko lang, hindi ka nagkakasala kapag ka sinabi mo sa sarili mo na hindi muna. Kasi yung trust ko sa'yo medyo naubos eh. So buuin muna natin ulit yung trust ko sa'yo bago tayo bumalik sa dati nating relationship. Maganda, bumalik yung relationship natin sa dati. Pero hindi mo kailangang puwersahin ang sarili mo. Tingnan niyo po si Joseph. Pinatawad po ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Malinaw po yan sa kwento natin ngayon. Pero tinesting niya muna. Naniniwala ba kayo? Tinesting niya muna. Diba bago niya pinatawad yung kanyang mga kapatid, Genesis 44 verse 20, hindi ho yan nakalagay sa PowerPoint natin. Babasahin ko po ha. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan, patay na ang kapatid nito, referring to Benjamin ha, kasi 12 sila magkakapatid, pang 13 si Benjamin. Nung nawala po si Joseph, tsaka palang ipinanganak itong si Benjamin. Okay? So sabi ng kanyang mga kapatid, kausap nila si Joseph as governor. Patay na ang kapatid ni Benjamin at siya lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Nakuha niyo ba yon? So nawala si Joseph, pinanganak si Benjamin, kausap ngayon ni Joseph as governor yung kanyang mga kapatid, ini-interrogate niya. Saan ba kayo nakatira? Sino ba ang tatay niyo? Ilan ba kayo magkakapatid? Sabi ni Joseph. Sumagot yung mga kapatid niya, patay na yung isa naming kapatid. Kasi akala nila, patay na. Patay na yung isa naming kapatid. Ang buhay ay yung bunso. At, tignan niyo po yung words na ginamit, at mahal na mahal siya ng aming ama. Sino nagsalita nung mahal na mahal siya ng aming ama? Yung 11 tribes na magkakapatid. Ano pinagselos nila kay Joseph? Dahil si Joseph ay mahal na mahal ng kanyang ama. Dahil doon, nagselos sila kay Joseph at pinagbili nila. Yung words na yun din ang ginamit kay Benjamin. Mahal na mahal din ng aming ama ang bunso na ito. Pero unlike kay Joseph, na pinagmalupitan nila, binenta nila, kinainggitan nila, ano ginagawa nila ngayon dito sa bunso? Pinoproteksyon na nila yung bunso. Nakita na Joseph, uy, iba na tong mga to. Hindi na ito yung mga dating Judah, si dating Simeon, si dating Ephraim, hindi na ito yung mga dati kong mga kapatid na masasalbahe. Mahal na mahal nila, pinoproteksyon na nila ngayon itong bunso. Nagkaroon siya ng clue, may pagbabago itong mga kapatid ko na ito. Tapos ang ginawa po nila, sila po ay merong mga sako, sinama nila yung bunso, si Benjamin, may mga sako. Ang ginawa ni Joseph, sinubukan ulit sila. Inilagay niya yung isang gintong kopa doon sa loob ng sako. Tinago, talagang doon sa sako ng bunso talaga. Tapos nung paalis na sila, sabi ni Joseph, habulin nyo, may nagnakaw nung inuman ko na ginto. Hinabol nga nila. At nung hinabol nila, nakita nandoon kay Benjamin. Siyempre, planted eh. At nung sila humarap uli kay Joseph, ipinipilit ngayon ni Joseph na kung sino yung nakitaan, may iiwan dito. Ano ngayon ang sabi ng kanyang mga kapatid? Genesis 44 verse 30. Ito sabi ng mga kapatid. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kanina mahal na mahal lang eh. Ngayon hindi lang mahal na mahal. Karugtong ng buhay ng bata ang buhay ng aming ama. Kung babalik kami na hindi kasama ito, tsak na siya'y mamamatay. Mamamatay tatay namin, sir. Kapag kinuha niyo itong bunso namin, ikakamatay ng tatay namin. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Sabi ni Simeon, ang isa pa, itinaya ko ang buhay ko para sa bata. Sabi ng isang kapatid ni Joseph, tinaya ko ang buhay ko para dito sa bata. Sinabi ko po na kung hindi siya makakabalik, ako ang sisihin. Talagang siya yung nag-vouch para doon sa bata na yun. 33. Kung papayag kayo, sabi ng kapatid ni Joseph, kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo. Talagang alam natin itong kwento eh. Sa halip na itong bunsong kapatid ko, pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong kapatid,
Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung yun ang mangyayari. O kung kayo si Joseph, naiisip nyo, ako binugbog nyo, ako binenta nyo, tapos ito, sa halip na siya alipinin, ikaw na lang, tapos karugtong ng ama ko, hindi nyo kinainggitan, tapos pinoproteksyonan pa ninyo na born again ng mga kapatid ko. Sabi ni Joseph, iba na ang uri ng pagkatao nitong mga kapatid ko. Alam niyo po, nakita niyang pagbabago, kaya ang dali niya magpatawad. Kung hindi ho nakita ni Joseph na gano'n yung mga kapatid niya, at sinabi ng mga kapatid niya, siyalag na ako, bahala na kayo dyan. Di ba? Wala kaming pakialam dyan, di namin kilala yan. Nakisama lang sa amin yan. Kung nakita ni Joseph na gano'n, palagay niya, papatawarin yung mga kapatid? Hindi. Wala kayong pagbabago. Ginawa niyo sa akin, gagawin niyo din yan. Nagpatawad si Joseph kasi po nakita niya may pagbabago. Kaya po minsan yan ang nagiging tanong natin eh. Pastor, ano ba to? Yung asawa ko, ito na naman, ginastos na naman yung sweldo. Patatawarin ko ba? Patawarin mo. O pastor, 15 na, ginastos na naman kung saan-saan yung sweldo. Papatawarin mo ba? O mamaya, maabuso ka na. Kapag ka po hindi nagbabago, huwag mong abusuin ang sarili mo, huwag mong kawawain ang sarili mo. Hindi nagbabago eh. Nanloloko, nananakit. Tapos ikaw, patawad ka ng patawad. Kaya mga Christians po tuloy, nagmumukhang martir, nagmumukhang kawawa. No, may panahon para doon, may lugar para doon. Dapat po may wisdom tayo kung alam natin kailan magpapatawad, kailan po hindi magpapatawad. So having said those three, forgiving is not forgetting, forgiving is not condoning, and forgiving is not restoring the relationship. Punta po tayo ngayon sa topic natin ngayon. Then, what is the real meaning of forgiving? Kung ganun naman pala, hindi mo babalik ang relasyon, hindi ko kailangang kalimutan ng etc. Bakit pa ako magpapatawad? Bakit nga ba? Genesis 45, 1-5. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Ito po yung magtatapat na siya. Ito po yung madamdaming part ng kwento ni Jose. Oh. Andyan lahat ng kapatid niya, ipagtatapat na niya na magkakapatid silang talaga. Okay? Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Sabi niya sa mga alipin, alis muna kayo, iwan niyo kami dito sa loob ng bulwagan. Nang sila na lamang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Biglang sinabi niya, I have an announcement to make. Kapatid niyo ako. Sabi niya ganon. Verse 2, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na kumalat na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Akalain mo ba naman yung governor, yung pala yung binenta nila, nakapatid nila. Verse 4, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Meron po tayong 4 na definition ng true meaning of forgiving. Una-una po sa lahat, the real meaning of forgiving is freedom. Ang unang-unang ibig sabihin ng pagpapatawad ay kalayaan. Kalayaan. Verse 2, balikan po natin yung verse 2 ha. Sabi sa verse 2 kanina, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Bakit umiyak na naman tong si Jose? Bakit umiyak? Kaya di ba kanina naiyak siya na sinabi na patawarin mo na kami. Naiyak siya. Ngayon, nung nagtatapat siya sa kanya po mga kapatid, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Gaano kaya kalakas ang iyak niya? Imagine niyo nga, kung ako po walang microphone at ito yung bulwagan, at ako'y nagtatapat sa mga kapatid ko na ako yung binugbog ninyo, pinapatawad ko na kayo, at naiyak ako, gaano kalakas ang iyak ko para marinig ng gwardiya sa baba? Diba? Umaatungal siguro si Jose. Siguro ngal-ngal si Jose, tulo sipon, tulo laway, tulo lahat. Talagang bigay na bigay siguro. Hindi naman siguro naglulupasay.
Siguro yung mga gwardiya, ano yun? Ano yun? May layon ba sa palasyo? Hindi, si Gob yun. Siguro yung mga nakakarinig sa kanya, first time nilang makarinig ng ganong klase ng atungal. Umatungal na ba kayo? Naranasan niyo na bang umatungal ng iyak? No, yung iba po ng mga nakakaranas po ng sobrang lungkot, yung mga may kinukuha na mahal sa buhay, yung mga namamatayan. Kapag dinalaw mo, nakaganon lang yun. Kamusta na po kayo? Ito, surviving. Pero kapag umatungal yun, wah! Talaga naman, gano'n na lang yung atungal nila. No, gano'n na lang. Eto, iyakin ba si Jose? Tingin nyo, iyakin ba siya? Pag binasa po natin ang buong buhay ni Jose, ang buong Genesis po, halos kalahati kanya. No, yung buong Genesis, halos yung kwento, kalahati kay Jose. Ang dami natin impormasyon na mababasa tungkol kay Jose. Binugbog, binenta, umiyak ba siya? Hindi. Naging alipin, umiyak ba siya? Hindi. Pinagbintangan, umiyak? Hindi. Nakulong, umiyak? Hindi. Walang binanggit doon maski isang beses na umiyak si Jose. Ang conclusion ko, hindi iyakin itong batang ito. Hindi siya iyakin kasi kung iyakin to, baka nag-depress na to dahil ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Na-depress na yan. Pero matibay ang dibdib ni Jose, hindi siya iyakin. Pero pagdating po dito, sa particular na event na ito, bumunghalit ng pagkalakas-lakas na atungal at iyak si Jose. Bakit? Bakit kaya ganun kalakas ang iyak niya? Na-imagine niyo kung bakit? Nailabas niya ang kabigatan ng loob na dala-dala niya for many, many years. At nung nakita niya ang kanyang mga kapatid, nung first time na makita niya, mga kapatid ko to yung sama ng loob niya, nabuo na naman lalo. Tapos nung pinipigil niya na wag magpakilala, nabubuo yung kanyang sama ng loob. Pero nung nagpatawad na po si Jose, nakaiyak na po siya ng malakas. Yan po ang lagi natin sinasabi, kapag mayroong problema, mayroon po mga samaan ng loob, iiyak mo yan. Totoo. Alam niyo po, naniniwala ako ang luha, regalo ng Diyos sa atin. Pag nakaiyak ka di ba biglang gumagaan yung kalooban mo, biglang lumilinaw yung isipan mo, no? Biglang parang nagiging maayos na yung, alam mo na kung anong gagawin next, nakakapagpahinga ka. Kaya yun yung iba dito, yung hindi mahilig umiyak, hiligan yung umiyak. Masarap umiyak. Masarap umiyak, oo. Kapag hindi, lalaki ako, di ba? Haba ng bigote ko, papaganon pa. Diba? Iiyak ako, di ba? Hindi, masarap umiyak. Kaya yung mga babae, di ba, talaga naman kinarir ang pag-iyak. Lalaki lagi may kasalanan kapag umiyak na yung mga babae. Kasi iba yung gaang na ibinibigay talaga ng iyak. No, unforgiveness is a prison. Ito po tinuturo dito. Kapag hindi ka marunong magpatawad, para kang nakabilanggo, para kang nakakulong. Yung bigat, bit-bit mo pa rin, araw-araw. Hirap na hirap ang kalooban mo. Lagi mo na-feel yung mga pangyayari. Forgiveness is freedom. Freedom from feeling hurt. Isa po yan. Forgiveness is freedom from feeling hurt over and over again. Ang forgiveness po is freeing yourself. Pinapalaya mo yung sarili mo from feeling the hurt and heaviness. Yung bang laging fresh yung sugat? So, Liz, tingin po kayo sa akin. Para po kung meron pang may bit-bit tayo rito na hindi natin napapatawad. Forgiveness is freedom from bangungot. Kung ikaw ay hindi makatulog dahil dyan, kailangan mo ng forgiveness. Kung ikaw ay nagigising sa madaling araw, mapaganon ka bigla, kailangan mo ng forgiveness. Kung ikaw hindi makakonsentrate, kasi nag-iisip ka, nagkukwenta ka ng mga kung ano naman, tapos biglang papasok, sinalbahe ako nito kailangan mo ng forgiveness. No, ang saya-saya mo, praise and worship, tapos biglang maalala mo, lokong tao yun Biglang nawawala bigla yung energy mo, no, napuputol bigla yung kalooban mo. Tapos yung naramdaman mo, nung una kanyang sinaktan, nararamdaman mo uli. Yung mood mo, nawawala na naman. Nasisira ang buhay po natin. Now, forgiveness is freedom from bangungot sa buhay mo. Forgiveness is freedom. Kasi kapag ka naisip mo siya, na high blood ka.
Tumataas na naman yung high blood mo. Mali. Tumataas yung blood pressure mo. No, kapag ka naiisip mo siya, tumataas yung blood pressure mo. Freedom sa good health. Freedom towards good health. Tapos tumaas yung blood pressure mo, na-stroke ka. So kung nagfo-forgive ka, hindi ka sana na-stroke. O tapos kung nagfo-forgive ka, buti kung meron ka St. Peter. No, yun ang ending yan no? Kung wala. Kaya po, alam niyo po, forgiveness para sa atin po talaga yan. Ikaw talaga. Sabi po, yung word na sama na loob o resentment, para ka daw uminom ng lason, pagkatapos gusto mo, iba yung mamatay. No? Be free. Let go of the anger and of the resentment. Kapag ka New Year, di ba bawal ang paputok? Pagka yung pong paputok, kinulub po natin, hinawakan mo, ayan, ganyan. Tapos pinaputok mo, mapuputol ba daliri mo? No, baka hindi. Baka masusugatan ka sa palad mo. Pero kapag ka sinarado mo at pinaputok mo, putol ang daliri mo. Kasi kinimkim mo. Ang sama ng loob, ang galit, kapag ka kinimkim mo, pag sumabog, sabog ang dibdib, sabog ang isip, yung iba nababaliw pa sabog ang finances, sabog ang negosyo, sabog ang future, you destroy yourself. So be free from resentment. Be free. Let go of the anger and the resentment. Yung pong kasama namin dati sa bahay, takot sa pressure cooker. May pressure cooker ba kayo? Marunong ba kayo mag-pressure cooker? Yun yung yung karne, 30 minutes lang malambot na. Pero pag hindi ka nag-pressure cooker, 6 na oras. Ayaw pa lumambot ng karne. Yung dati namin kasama sa bahay, takot sa pressure cooker kasi po nasa bugan ng pressure cooker. Kasi ang pressure cooker, may pito po sa ibabaw yon. Pagka na siya, punong-puno na ng pressure, pipito sa ibabaw para ilabas yung pressure niya. Hindi siya marunong gumamit. Ang ginawa niya, binuksan. Sumabog. So mula po natakot na siya sa pressure cooker. Pero nung natutunan niyang gamitin yung pressure cooker, ganun pala dapat, inilalabas pala dapat yung pressure. Napakinabangan niya yung pressure cooker. Ganun po tayo. Hindi ho mauubos ang araw. I wish mauubos pero hindi po mauubos ang araw na walang mang-o-offend sa'yo. Hindi darating yung time na hindi ka maiinis, hindi ka magagalit, hindi ka masasaktan, hindi po darating yung time na yun. Kaya importante, marunong po tayo. Alam natin kailan magpapatawad, kailan bibitiw, kailan po mag-move on. Forgiveness is freedom. Allow yourself to heal. Alam niyo po, peklat. Okay, peklat. Alam niyo ba na ang peklat, ang pinaka matibay o it is the strongest tissue of our skin. Meron tayong skin sa kamay. Meron tayong skin sa paa. Diba? Meron tayong skin dito sa may hita. Masakit yan. Skin sa hita, manipis yan Ito, maninipis yan. Yung skin sa kamay, makapal. Yung skin sa paa, makapal. Pero ang pinakamakapal na skin natin, peklat. At kailan ka magkakapeklat? Kapag ka nasugatan ka at na-heal yung sugat na yun. Sa totoo lang po, kapag ka meron kang binitiwan na resentment, kapag ka natuto kang magpatawad, peklat yun. Titibay ka doon sa part na yon ng buhay mo. So papeklatin mo na yan. Papeklatin mo na yan. Kung meron ka pang bit-bit ngayon, meron ka pang karga-karga, papeklatin mo na yan. Be stronger because of that. Hayaan mo na magpeklat yan. Pangalawa po, una, forgiveness is freedom, hindi pa pala, from feeling hurt, and then it's also freedom to be whole again. Ito yung maganda May freedom ka na mabuo muli. Naalala mo ba nung bata ka? Imagine mo nung bata ka, mga bandang ka lang, grade 6, grade 5, ano problema mo sa buhay nung grade 6 ka? Diba? Ang problema mo sa buhay nung grade 6 ka, hindi umaabot yung aratilis. Ilan yung problema mo sa buhay? Problema mo sa buhay, merienda, yan ang problema mo sa buhay. Pero kung tutuusin, wala ka naman talagang problema sa buhay. Pero habang lumalaki po tayo, dumadami po yung mga sama ng loob, dumadami yung mga galit, naiipon yung unforgiveness natin,
Dumadami po ang bigat ng buhay natin, nasisira, nagugulo ang buhay po natin. Forgiveness is freedom to be whole again, to be complete again. Yung magaang yung paghinga. Hindi yung araw-araw buntong hininga ka ng buntong hininga. No, magaang ang buhay po natin. Kasi po, God has a wonderful plan for you. At yung pong plano ng Panginoon, nahadlangan kapag meron po tayong unforgiveness. Now, forgiveness is for your own sake. Kaya pagka binasa po natin, sabi ni Jesus, kabisado natin yon. Sabi ni Jesus, magpatawad ka. Gaano raw kadalas magpatawad according to Jesus? 70 times 7. Ikaw naman ngayon, 70 times 7. 490. Nakakasampu na siya. 480 na lang. May iniisip po natin, magpatawad ka, sabi ni Jesus, at may isip mo, baka abusuhin ako nito. Pero yung palang 70 times 7 na yon, hindi para sa kanya. Para kanino? Para sa'yo. Magpatawad ka 70 times 7. Ulitin ko yan. Tumingin po kayo sa akin, ha? Magpatawad ka 70 times 7, aayos ang buhay mo. Gagaang ang buhay mo. Titino ang buhay mo. At sasaya ang buhay mo. It is for us. Kapag marunong ka magpatawad, na dapat alam natin kung kailan po tayo marunong magpatawad. Forgiveness is the beginning of healing. Ang pasimula ng atin pong pagkahilom sa sugat po natin. So, this is a very good question. Paano mo malalaman na nakapagpatawad ka na? Kasi minsan sinasabi natin, sige, pinapatawad na kita. Paano mo malalaman kung totoo na nakapagpatawad ka na? According dito sa ating point number 1. Malalaman mo na nakapagpatawad ka na kapag hindi ka na nasasaktan. Doon sa pangyayari na yon. Alam niyo po, ilang beses ko na pong nakwento ito, pero hayaan niyo ulitin ko dahil baka iba hindi pa narinig. Dati po, nung bata ako, may galit po ako sa teacher ko. Nung grade 5, si Mrs. Hindi ko sabihin, baka mapanood niya. Kasi tinuktukan ako. Ginanon ako, nakapila kami. Sabi ng teacher ko, ito, si Escobedo. 17 demonyo nasa ulo nito. Natandaan ko yun. Habang lumalaki, kita nyo, tanda ko na, 53 years old na ako, naiisip ko pa. No? Like, ko yun. Ganun ba ako kasama? 17? Sa bilang ko, 8 lang Parang ganoon yung reputasyon ko po noong bata ako. At medyo nadala ko po yun. Hanggang dumating po sa point na napatawad ko siya. No? At ngayon, pag kinukwento ko, natatawa na lang ako. Natatawa ako na, baka sa kanya galing yung iba doon. Kaya gano'n. Hindi na siya masakit sa akin. No, kunyari, magkita kami ngayon, sasabi ko, Ma'am, natatandaan niyo ba? Sabi niyo, 17 demonyo na sa... mali kayo, 24. Kulang kayo doon. No, pwede na kaming mag-joke tungkol doon. Kasi na-release na. May freedom na. Hindi ka na nasasaktan. So hanggat naiisip mo siya at nasasaktan ka pa, ibig sabihin noon, medyo kinikim-kim mo pa. Kaya po sa counseling, mas gusto po natin, pag may bit-bit tayo, mabigat loob nyo, masama loob nyo, galit kayo, bilang counselor, bilang pastor, at kung may mga kaibigan po kayo na willing, yun yung tao na yun na nangangailangan, paulit-ulit ang kwento. Nakwento mo na yan okay lang, ulit na naman, ulit. Hanggang dumating sa point na maski siya, namamanhid na siya doon sa kwento na yun. Hayaan nyo lang, pakwento nyo ng pakwento, paulit nyo ng paulit, tapos mamaya matatawa siya. Ay, tumulo pala laway ko nun. No? Makakalimutan na niya yon, yung sakit, makakalimutan na niya. So, malalaman mo na nakapagpatawad ka na pag malaya ka na, kapag hindi ka na nasasaktan, kapag naiisip mo yung mga pangyayari na yan. Pangalawa po, another meaning of forgiving is not seeking revenge. Simple lang. Kapag nag-iisip ka pang bumawi, kapag gusto mo pang maghiganti, hindi ka pa nakapag-forgive. Pero kapag ikaw naiisip mo siya, hayaan mo na yun, hindi ka nagagantihan yan. Alam mong siya mali, pero wala ka ng balak na balikan. Wala ka ng balak na maghiganti sa tao na yon. Si Joseph did not take revenge. Kahit meron siyang posisyon, meron siyang kapangyarihan,
Di ba, hindi siya yari kayo sa akin, gagantihan ko kayo. Wala siyang ganun. Pinalaya niya po lahat yan. Binitiwan niya po lahat yan ni Joseph. Not seeking revenge means relinquishing your right to get even. Tingnan niyo yung word na yan. Relinquishing ano yung right sa Tagalog? Huwag niyo sabihin kanan. Relinquishing your karapatan to get even. May karapatan ka ba? Oo, sinaktan niya ako eh. Di ba? I can get even. Tama lang yun. Pero, nile-let go mo yun. Kahit may karapatan ka, you relinquish your right to get even. So, ibig sabihin, Pastor, ninakawan ako. Pinatawad ko. Papakulong ko, hindi. Didemanda ko, hindi. Babarangay ko, hindi. Ninakaw ka eh. Ninakawan ka eh. Pero pinatawad mo. Kaya isa pa sa mga hirap na tanong yan eh. No? Kasi po, kaya hindi natin masyado masagot. Kasi po, magkaiba ang revenge versus justice. It is wrong to take revenge. It is not wrong to seek justice. Okay lang po yun na mag-seek ka ng justice. So tatanong mo, Pastor, dapat ba i-demanda ko? Ang sagot po ron, yung sagot ko po kanina, hindi ka nagkakasala, ako i-demanda mo. Hindi ibig sabihin nun na ikaw ay masama at hindi pa nakapagpatawad kung hahabulin mo yung ninakaw sa'yo. Gusto mo ibalik sa'yo, hindi masama yun. Pero wala ka lang balak mag-revenge. Yun lang ang tanong. Kaya ka ba nagdidemanda dahil sa revenge o dahil sa justice? Pag dahil sa revenge, ay nakakasala ka doon. Revenge yun. Pero kung dahil sa justice, normal lang yun. Tama lang yun. Karapatan mo yun. Okay, so relinquishing your right to get even. And freedom, it is not seeking revenge means freedom from sinning by planning your revenge. Ano po ibig sabihin yan? Kapag tayo po nag-iisip, paano kaya ako babawi dito sa kalokohan nitong taong ito? Isipin mo imagine mo sarili mo. Imagine mo sarili mo. Nagpaplano ka kung paano mo siya itatrap. Yun pa lang. Mali na kaagad eh. Nag-iisip ka, ano kaya pwede kong gawin para masaktan siya? Puro kasalanan po iniisip natin kapag nagpaplano tayo ng revenge. That's why, freedom from, pagka nakapagpatawad na po tayo po ay hindi na naghahanap ng revenge. Kasi pag naghanap pa tayo ng revenge, you are destroying yourself. Naniniwala po ba kayo ron? Kapag gumanti ka, you are destroying yourself. May kasabihan po si Confucius. Sabi po niya, before you travel to the journey of revenge, first seek two graves. Ikaw daw maghihigante, maghukay ka raw ng dalawang, libingan. Maghukay ka raw ng dalawang libingan. So, chinismis ka, ang ginawa mo, chinismis mo rin. Di dalawa na kayong chismoso ngayon. Sinaktan ka, sinaktan mo rin. Di ikaw ngayon mahuhuli ng pulis kasi ikaw yung nahuli na nanakit eh. Ninakawan ka, nagnakaw ka rin, ninakawan mo rin siya. Di pareho na lang kayong magnanakaw. Ang dami pong relationship ang nabibreak, nasisira dahil po dyan. Kaya nga ang ganda-ganda ng sabi ng kanta, I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Sabay-sabay tayo. Wag na. Diba? Do you think revenge can make it better? Sabi ng kanta. Nasira yung relationship. Kasi hindi siya binati nung birthday niya. Nung nag-birthday yung isa, hindi rin niya binati. Late ito, late din siya. Ginagaya niya, nagre-revenge siya. So, nasisira ang relationship. Do not seek revenge. It is the real meaning of forgiving. So, paano yung pastor? Argabyado ako? Talo naman ako nun. Sino magre-revenge? God is a God of justice. Sabi po sa Romans, sabi doon, do not repay evil for evil. Sabi doon, I will avenge you, ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos daw ang maghihiganti para sa'yo. Tignan mo pag ang Diyos ang naghiganti para sa'yo, sino kakampi mo? Ang Diyos. Pinaglaban ka ng Diyos. Pero kung ikaw naghiganti, sino kakampi mo? Di Diablo. Sino gusto mong kakampi?
Di ba? Pag ang Diyos ang naghigante, hindi mo dudumihan yung kamay mo. Ang Diyos na mismo ang bahala. In His own way, in His own timing, sa kanyang sariling kaparaanan. No? Hindi mo kailangan dumihan ang iyong kamay. So magtiwala po sa Diyos. Actually po, bilang Christian, yan po talaga yung magandang makita sa atin. Marunong tayo mag-release at marunong tayo mag-antay sa gagawin po ng Panginoon. So, paano mo malalaman na nakapagpatawad ka na? Kanina, tanong natin, paano mo malalaman kapag nakapagpatawad ka na, kapag hindi ka na nasasaktan? Ngayon, paano mo malalaman na nakapagpatawad ka na, wala ka ng balak maghiganti? Hindi ka na nagpaplano na pag nakita kami, ganito gagawin ko, bubutasin ko yung kotse niya. Hindi ka nag-iisip na ganun. Pangatlo po, the real meaning of forgiving, pangatlo, is returning good for evil. Yan, nag-grow na. Kanina is freedom at saka revenge. Ngayon naman po, may gagawin ka na. Returning good for evil. Genesis 47, verse 1 and verse 6, ano ho ginawa ni Joseph sa mga kapatid niya? At ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Sabi ng Faraon, kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. Ano na nangyari dito sa kwento na to? Si Joseph, okay, magkakasama na sila, hindi natapos doon. Dinala pa niya sa Faraon. Sir, mga kapatid ko po ito, mga shepherd yan, mahuhusay yan. Kaya sabi nung Faraon, ganun ba? Kung meron kang makita magaling dyan, sila ang gawin mong supervisor ng business ko. Sabi nung Faraon. Nung iniharap po ni Joseph ang kanyang mga kapatid, hindi siya nagbanggit. Mga siraulo ho yan, binenta ko yan . Hindi na ho niya sinali yun. Ang sinabi na lang po niya, mga kapatid ko po yan, mauhusay yan. Pwede niyong niya. Nagkatrabaho yung mga kapatid niya, nirekomenda niya yung mga kapatid niya. Joseph returned evil with good. Ginawan pa po niya ng mabuti yung kanyang mga kapatid. So simple lang po ang tanong natin. Kanina ang tanong natin, paano malalaman na nakapagpatawad ka na? Dalawa na yung nasabi natin. Una, hindi ka na nasasaktan. Pangalawa, hindi ka na nagbabalak maghiganti. Pangatlo, paano malalaman na nakapagpatawad ka na? Tingin po kayo sa akin. Kaya mo na siya ipag-pray. Napapag-pray mo na siya. Lord, sana po, bless mo siya. May kilala ko, ganyan mag-pray. Lord, i-bless mo po yung may utang sa akin para makabayad naman. Gandang prayer nun, di ba? Hindi makabayad-bayad. Di pinag-pray mo para makabayad. I-bless. Kapag kaya mo na ipag-pray, kapag kaya mo na siyang tulungan, kapag kaya mo na siya na asistihan kapag nangailangan siya, hindi mo na sasabihin na buti nga sa'yo, ganti ng Diyos sa'yo yan. Buti nga sa'yo, masama ugali mo. Kaya mo na mag-lend ng helping hands sa Kanya. So, returning good for evil. At panghuli po, the real meaning of forgiving is accepting and understanding the plan of God. Kasali pala Diyos dito sa usapan na to. Genesis 45, verse 5. Sabi po ni Joseph, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Kita niyo si Joseph kausap niya yung mga kapatid niya, nakita niya nalulungkot. Huwag niyo na ikalungkot, yun nangyari. Sabi niya, huwag niyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Coming from Joseph sa mga kapatid niya, huwag niyo na sisihin sarili niyo, huwag niyo na ikalungkot. Bakit daw? Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Nakita po ni Joseph yung kabuuan ng istorya. Importante pala na binenta niyo ako. Importante pala na naalipin ako. Kung hindi ako nakarating dito. It is true that all things work together for good. Kapag kaya mo nang sabihin niya, nakapagpatawad ka na. Pag sinabi mo na masama yung ginawa niya sa akin, pero all things work together for good. May maganda na kalalabasan ito. May maayos na mangyayari because dito. That's why Joseph forgave easily. Kasi nakita niya, paano kung hindi ako binenta ng mga kapatid ko? Paano na? Nakita niya importansya ng pangyayari na yun. Yung epekto sa buhay niya, nakita niya. Hindi lamang po siya, maski si Judas. Di ba si Jesus? Si Judas, binetray si Jesus. Si Jesus, madali siya makapagpatawad, maski kay Peter. Kasi alam niya, importante ito.
Kasali sa kwento ng buhay ito. Kasali sa plano ng Diyos ito para magkatotoo ang plano ng Diyos. So, another way, paano mo malalaman na kapag patawad ka na? Natatandaan nyo ba? Hindi ko sinama sa handout niya po kasi. Sana sinama ko. Malalaman mo na nakapagpatawad ka na, una, kapag ka hindi ka na nasasaktan, sulat nyo nga. Sige, pakisulat nyo. Hindi ko nasulat eh. Hindi kasama sa handout eh. Kapag ka hindi ka na nasasaktan, una. Pangalawa, kapag ka hindi ka na nagbabalak na maghiganti. Pangatlo, kapag ka willing ka na, nagawan siya ng mabuti. At pang-apat, paano malalaman na nakapagpasalamat ka na? Kapag ka, tingin po kayo sa akin, wag muna sa papel ninyo. Kapag ka kaya mo nang ipagpasalamat sa Diyos yung ginawa niya sa'yo. Kapag ka kaya mo nang sabihin, Lord, minaltrato niya ako. Buti na lang, minaltrato niya ako. Kasi kung hindi niya ako minaltrato, hindi ako magsisikhay, hindi ako mag-aambisyon, hindi ako magkakaroon ng ganito. Now, ang dami nangyayari negative sa atin. Pero kapag kaya mo na ipagpasalamat sa Diyos, ibig po sabihin nun, napatawad mo na siya. Ibig ko sabihin nun, naunawaan mo na, naintindihan mo na lahat. No, naintindihan mo na lahat kung bakit kailangan mangyari ito. Although may mga pangyayari po sa buhay natin, sa langit mo na lang talaga maiintindihan kung bakit nangyari. Hindi mo maiintindihan talaga ngayon. Pero yung tiwala sa Panginoon, nabubuo sa atin. Napaka-importante po niyan. So, Pastor, as we close, Pastor, ikaw hindi kaya magpatawad. Hindi ba hypocrisy yun? Pinipilit kong patawarin. Hindi ko naman kayang patawarin. Di ba hypocrite ako nun kapag gano'n, kunyari, pinatawad ko? Alam niyo po, para sa akin, if you're doing your best para magpatawad, no, hindi yung fake lang na sabi kasi magpatawad eh. Hindi gano'n. If you're truly doing your best para magpatawad, I do not find it as hypocrisy. Para sa akin, forgiveness is maturity. Maturity po yan. Willing ka na magpatawad, willing ka na mag-let go, willing ka na mag-move on, at willing kang purihin ng Diyos sa lahat ng pangyayari na ito. Then that is maturity. Pero, as we close, kailangan ko lang po ikwento talaga itong kwento na to. May warning din po kasi. Do not force anybody to forgive. You can force yourself to forgive. That is maturity. But do not force anybody to forgive. Meron po akong counseling noon, nagwawala. Lagi siyang galit. Yung boyfriend niya, sinasaktan niya. Hinihimatay, mag-isa, tumutumba. Wala, parang lagi na lang madilim ang kanyang buhay. Pero worship leader. Oh, nasa stage. Hallelujah. Ganon, worship leader. Pero pag bumaba na sa stage, nakasimangot na, kinakalbot yung boyfriend, minsan sumisigaw mag-isa, ganon. Isang araw, nagkaroon po kami ng retreat. Nakita ko po siya, as usual, nasa retreat ground, campsite, mag-isa, andun, sa ilalim ng puno. Nilapitan ko, musta ka na? Mag-isa ka dyan, ano ba iniisip mo? Nag-open po siya sa akin. It turned out, na-rape po pala siya. Rape victim pala siya. Ang naging problema po, dahil worship leader siya, dahil Christian siya, dahil Christian ang mga magulang niya, mga kamag-anak niya, Christian sila lahat sila sinasabi, magpatawad ka. Kung mature ka na Christian, kaya mo magpatawad. I-let go mo na yan para magkaroon ka ng freedom. Bitiwan mo na yan para umayos na yung kalooban mo. Yun ang sabi sa kanya. At siya po, dahil Christian siya, ano ginawa niya? Papatawad ako. Pinilit niyang magpatawad, napilitan siya na magpatawad. Dahil po doon, lumabas sa kanyang, yun, sabi natin, sumasambulat pa rin, lumitaw pa rin yung sama ng loob, hinihimatay siya bigla, kung ano-ano nangyayari sa kanya. Dahil napilitan po siya na magpatawad, na pressure ng paligid. Hanggang nung maintindihan ko po yung sitwasyon niya, sabi ko po sa kanya, eto naman sabihin ko sa'yo, bilang pastor, tumingin po siya sa akin, huwag kang magpatawad.
Nung sinabi ko yan, parang nanlaki yung mata niya. For the first time sa buhay niya, nakarinig siya ng isang tao na sinasabi sa kanya, huwag siyang magpatawad. For the first time, ngayon lang siya nakarinig na gano'n. Tapos pastor pa, yung nagsabi sa kanya na huwag magpatawad. Nakaranas po siya bigla ng kalayaan. Biglang naramdaman po niya na hindi pala ako ang mali dito. Nakita niya na ako pala yung nabibiktima. Nabiktima na siya ng rape, nabibiktima pa siya uli dahil pinipilit siya magpatawad. So mula po noon, nung sinabi ko po sa kanya yun, mas nagkaroon po ng balanse yung buhay niya. No, kaya lang after noon, umalis na po ako, nag-ibang lugar na po ako, hindi na kami nagkita. Hindi pa uso mga chat-chat noon nung araw na yun. Pero after po noon, nakita ko po yung pagbabago ng kadiliman sa mukha niya. Naging mas maaliwalas na po ang kanyang mukha. Ngayon po, I hope wala po sa atin dito na nape-pressure magpatawad. Hindi ko po sinasabi, hindi ka Christian pag hindi ka nagpatawad. Hindi ko po sinasabi na immature ka o wala kang tiwala sa Diyos kapag hindi ka nagpatawad. Nilalatag lang po natin ngayon, ano ba ang benepisyo mo kapag ka nagpatawad ka at paano mo malalaman na kapag patawad ka na. Pero ikaw po talaga, kayo ng Lord ang siya magdi-deal about this. Kayong dalawa po ng Panginoon. So, pero pag hindi mo pa kaya magpatawad, do your best na makarating doon sa status na kaya na ng spiritual strength mo na makapagpatawad. But do not be pressured by outer forces, by other people. No, ikaw ang involved dito, hindi yung ibang tao. So magpatawad ka for your own benefit at dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, hindi dahil gusto mong pasayahin yung ibang tao. It's all about you and the Lord. And forgiveness, when you do that, forgiveness makes you become a wiser person, and forgiveness makes you a higher person. Mas mataas ang pagkatao mo. Mas nagiging matatag at mataas ang pagkatao natin when we learn to forgive. So as we close, tayo pong lahat ay tumungo, tayo po ay manalangin. Pero as we have been listening to this message this morning, at meron pong tao na talaga naman na ayaw mawala-wala sa isip mo, na lahat ng salita na binabanggit ko ngayon, puro siya naiisip mo. Puro itong taong ito naiisip mo. Kapatid, palayain mo ang sarili mo. Do not be pressured by this message. Hindi ko sasabihin na itaas mo kamay mo kung sino ka, papanalangin kita. Hindi ko sasabihin yon ngayong umagang ito. Dahil baka ma-pressure ka. Ay, hindi ako nagtaas ng kamay. Masamang tao ako. Ikaw ang makipag-usap sa Panginoon at kausapin mo ang sarili mo. Gusto mo ba lumaya? Kung gusto mong lumaya, magpatawad ka. Gusto mo ba na maging maayos ang iyong kalooban, ang iyong puso, ang daloy ng biyaya ng Panginoon sa iyo, magpatawad ka. At dahil ito ay utos ng Panginoon, kakampi mo ang Panginoon when you forgive. Manalangin po tayo. Panginoon, habang nakatungo po ng aking mga kapatid, ngayon pong umagang ito, i-reveal niyo po sa kanila, Panginoon. I-reveal niyo po sa kanila yung mga nagpapabigat ng kalooban nila. Yung mga tao na nagamit ng kaaway para sila po, Panginoon, ay guluhin ng puso, ang isip, at minsan po pati buhay nila ginugulo. Diablo po, Panginoon, na may kagagawa nito. At salamat po, Panginoon, sa dugo ni Jesus, meron po kami ngayon kapangyarihan para makalaya sa mga panlilinlang na ito ng Diablo. Lord, nais ko po ng aking mga mahal na kapatid na ito ay makalaya. Nais ko po, Panginoon, na maranasan po nila ang magaang na buhay, ang magaang na kalooban, ang masarap na pagtulog. Kaya dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, puspusin mo po ng banal na Espiritu ang sino mang kapatid ngayon na inyo pong kinakausap. Kung sino man po itong kapatid na ito ngayon, Panginoon, na binibigyan mo ng biyaya, nire-reveal mo sa kanya, Panginoon, ang mga dapat na ipagpatawad niya at bitiwan niya. Puspusin mo po nawa ng banal na Espiritu ang kapatid na ito. At nawa po, Panginoon, hindi lamang po banal na Espiritu, kundi kapangyarihan. Upang siya po, Panginoon, ay magkaroon ng sapat na lakas, sapat na pananampalataya, upang ang tanikala na tumatali sa kanya ay mabasag sa mga sandaling ito. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kapatid, kung sino man itong tao na ito na naiisip mo right now, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,
patawarin mo siya. Palayain mo ang iyong sarili, basagin mo ang tanikala sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, at mula sa araw na ito, lumakad ka na malaya. Sa araw na ito, lumakad ka na may pag-asa, at lumakad ka na may pananampalataya na alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. Hindi ka talo, hindi ka lugi, hindi ka lulugihin ng Diyos, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Dadalhin ka ng Panginoon sa sentro ng kanyang kalooban kung bibitiwan mo at aalisin mo ang mga nakatali sa iyo at makakasunod ka ng malaya sa Panginoon. Ama namin, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa po, Panginoon, panatilihin niyo po kaming lumalakad ng malaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ng biyaya, ng awa at ng pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Ama namin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, aming Diyos. Manatili po tayong matahimik sa mga susunod na sandali, and let us meditate on what the Lord is teaching us, what the Lord is speaking into our hearts right now, and as we meditate on the message of the song.